Ito, tingnan nyo halatang halata na gumagawa ng kwento ito mga kababayan. Kasi kung ako, magsasagawa po ako ng content na ganito mga kababayan, ng tungkol sa pagbabanta. Para nang sa ganun ay makatiyak at maniwala yung nanonood sa akin na talagang pinagbabantaan po nila ako mga kababayan. Siyempre, i-screenshot ko po. I-screenshot ko ang lahat ng mga sinabing pagbabanta, kung ito man ay sa paraang nag-text, nag-comment, o kung anumang paraan sa social media, ipopost ko yon habang gumagawa ako ng content nang sa ganon, lalo kong mapatunayan na totoo yung pagbabanta na sinasabi ko. Ganun ang dapat, panyong. Ano? Ayun, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman tayong maghuhuntang ngayong araw na ito. Araw ng Martes, Agosto 26, 2025. Ayun, at eto, meron na naman tayong nakitang balita. Hindi pala balita ito. Itong isang papansin na vlogger na sabi ko, ito na nga ba sinasabi ko Hindi talaga ito totoo sa kanyang sinasabi mga kababayan. Pagka ganitong klase ng vlogger talaga, parang ito na talaga yung kanyang buong pagkatao. Ito na po talaga yung kanyang pag-uugali mga kababayan. Wala na tayong aasahan sa taong ito mga kababayan. Kaya dapat dito sa taong ito mga kababayan, dapat ito masampulan. Oo. Sana. Tutuhanin na po ni Senator Marcoleta na ipatawag itong taong ito nang sa ganun ay masampulan. Kailangan talaga masampulan po ito Oo. Bakit mo naman sinasabi yan, Kadyas? Wala naman siyang ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Kung ano-ano na naman itong sinasabi niya sa pagkakataong ito. Ito ay kagagawa lang po niya. Kanina lang po Nagkaroon lang po kasi tayo ng mga plus report, breaking news, mga kababayan. Kaya hindi natin asakaso ito. Tungkol nga po dito sa pagkakasibak kay Police General Nicolas Torre bilang hepe ng PNP mga kababayan, at siya ay napalitan na. Oo. Siya po ay pinalitan ni Ginoong Nartates. Mga kababayan, ito po ay Ilocano ito kung hindi po ako nagkakamali. Yung bagong chief PNP mga kababayan, siya po si Ginoong Nartates, at siya po ay nakapanumpa na. Pinanumpa po ito ni Secretary ng DILG, ni Secretary Junvic Remulla mga kababayan. Congratulations po, Sir Nartates, ang ating bagong Chief PNP po ngayon mga kababayan. Eto, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan mga kababayan. Eto po, nung nakaraan po kasi, itong taong ito mga kababayan ay tila baga nagbago na, parang ganun. Yung pala, ano pala ito, nang lilinlang lang. Hindi pala totoo ito sa kanyang sinasabi, at akala natin ay bumaliktad na. Akala natin ay nagbago na ng 360 degrees. Lalo po palang yung 360 degrees times 2 mga kababayan, lalo po palang sumama ang taong ito mga kababayan. Para hindi tayo nagpaparatang lang mga kababayan, syempre, siguro panoorin po natin ito para nang sa ganun ay maintindihan nating mabuti. Ito. Alam nyo, kagabi umabot po ng 1:00 hanggang 2:00. Ang dami-dami nagbabanta sa akin na membro ng kulto Umabot daw ng 1:00 hanggang 2:00 ng gabi. Hindi na gabi yun. Panyong.
Madaling araw na yon, ha? Madaling araw, hindi gabi yon, ha? Pati mga pagsasabi mo lang ng ito po kasi ay gumagawa lang po ng kwento ito, mga kababayan. Uunahan ko na po kayo, ha? Kaya nga sabi ko po, nagpapapansin kasi para lang makakuha ng views, mga kababayan, dahil pinasyalan ko po eh. Hindi ko naman ipinagmamalaki yung sa akin dahil sa mas maliit po ang views ng sa amin kaysa sa kanya dahil siya ay mas maraming subscriber, mga kababayan. Pero tinignan ko batay sa subscriber niya, yung bilang ng views ay bagsak po kasi, mga kababayan. Kaya siguro gumagawa na naman ng kwento ito. Talagang kwento ito. Imantakin mong sasabihin niyang gabi yung madaling araw, mga kababayan. Madaling araw na yun eh. Hindi po ba? Meron daw nagbabanta po sa kanya, mga kababayan. Ito yung kwentong ginawa niya para nang sa ganun, panoorin nyo siya. Pero wag nyo na siya papanoorin sa channel niya. Dito na lang po kayo at ipapapanood na ko naman po sa inyo itong mga walang kakwenta-kwentang kwento na kanyang ginagawa dito sa kanyang channel, mga kababayan. Tuloy natin. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kaya nga tayo hindi tumitigil dito. Bakit? Napapatunayan ko lang talaga na yung itinuturo sa kanila diyan sa loob ng kanilang ay hindi galing sa Diyos eh. Dahil sa dami ng puro mga masasabi natin. Sabi ko, ito ba talaga tinuturo sa kanila? Diba? Talagang masasabi mo na maganda lang tignan. Kaya sa mga panahon na to, mga kababayan, huwag kayong titingin ng ganda ng o laki ng isang building ng isang reliyon, ha. Ang tignan ninyo yun, di baling nasa barong-barong lang kayo, yung nagtuturo ng aral ng Diyos. Ang importante, totoo. At talagang galing sa Diyos yung tinuturo. Hindi katulad ng mga iba dyan na sabihin na nating maganda. Yan lang naman ang maganda sa kanila, yung tinatayo nila. Pero yung tinuturo. Ayan, mga kababayan, hindi pa naman natin sinasabi na tayo yung pinatutungkulan nito. Hindi natin sinasabi na ipinatutungkol po niya ito sa INC kasi wala pa naman siyang binabanggit. Pero batay doon sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan, at hanggang sa huli, kung susubaybayan niyo po ito, ay makikita natin at matitiyak natin na ang pinatutungkulan po talaga ay tungkol po sa INC. Okay? Tuloy natin ang panonood. Nila, hindi. Kasi kung maganda talaga yung tinuturo nila, kaya nga si Jesus Christ noon, tignan nyo. Diba? Kaya nahamak siya noon eh. Inaano siya, minamaliit siya ng mga ibang mga pinuno ng reliyon kasi wala siyang simbahan, wala siyang itinayong kahit anong malalaking Wala daw pong simbahan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan. Batay sa sinasabi nitong Panyong. Itong si Panyong po kasi, mga kababayan, para dun sa mga bago po na ngayon lang po nakapanood sa aming channel, ito pong si Panyong, kung tawagin ay Epipanyo Labrador alias Supot, ay ito po ay gumawa ng isang mga karumal-dumal na mga content, mga kahindik-hindik at mga karimarimarim na mga content, at kanya pong pinaglalalapastangan ang kabuuan po ng INC, lalong-lalo na po sa aming namamahala. Kaya po itong taong ito, para po sa inyong kaalaman, ay nagtago po. Opo, nagtago po ito at hanggang ngayon po ay nagtatago pa rin. Kasi po, mga kababayan, yung kanyang ginawa po, isang bagay na dapat niyang panagutan sa batas, mga kababayan. Opo, dapat niya pong panagutan ito sa batas sapagkat mayroon pong nakahain na kaso laban sa kanya tungkol nga po dito sa kanyang paglapastangan. Okay? At pagmumura. At marami pong mga kasamaan ang ginawa po nito sa INC, mga kababayan, na kung saan ay kailangan po talaga na humarap siya sa batas para nang sa ganun ay sagutin niya. Pero lahat po ng mga isinagawa, mga pag-imbita sa kanya na ang hukuman, mga kababayan, para
humarap sana sa paglilitis, ay awa ng Diyos po kahit na isang unggoy na kasama niya sa gubat ay hindi po nagpakita, mga kababayan. Hindi po nakarating, sinadya niyang hindi pumunta. Pati nung ipatawag ni Congressman Marcoleta pa noon sa Kamara ay hindi rin nagpakita. Itong mga panahong ito, mga kababayan, at senator na si Senator Rodante Marcoleta, baka sakali ay maimbitahan ang taong ito, kung hindi man ay mapadalhan ng subpina itong taong ito, lang sa ganun ay managot sa kanyang mga nakaraang mga pinagsasabi, at sapagkat ito ay hindi po makakalimutan kailanman po mga masasamang pinagsasabi sa mga kaanib sa INC, lalong-lalo na po sa aming namamahala. Itong taong ito ay hindi po dapat na pagtiwalaan, hindi dapat na pakinggan, sapagkat puro kabalbalan, kabulastugan, kasinungalingan, karimarimarim, kahindik-hindik, karumaldumal ang kanyang mga sinasabi para lang magkaroon ng views. Ito kasi, bayaran po kasi ito. Bayarang vlogger po ito, mga kababayan. Opo. Masasabi nating bayarang vlogger ito sapagkat meron siyang content mismo na inamin niyang siya ay bayaran talaga. Yun, mga kababayan. Tuloy natin ito. Tuloy natin. Kaya nga inaalipusta siya. Kasi nung panahon pa man, ang tinitignan ng tao kasi, likas na sa tao, ang tinitignan nila, yung nakikita lang nila, yung pinapaniwalaan nila, yung nakikita lang nila na maganda. Pero yung about sa spiritual, hindi nila alam yan, lalong-lalo na yung mga nagbabanta sa akin kagabi. Ang ganda naman ang tinuro sa inyo ng ng tagapangaral ninyo. Ayan, mga kababayan, yun daw nagkagbabanta sa kanya kagabi. Eto, tingnan nyo halatang halata na gumagawa ng kwento ito, mga kababayan. Kasi kung ako, magsasagawa po ako ng content na ganito, mga kababayan, ng tungkol sa pagbabanta, para nang sa ganun ay makatiyak at maniwala yung nanonood sa akin na talagang pinagbabantaan po nila ako, mga kababayan. Siyempre, i-screenshot ko po. I-screenshot ko ang lahat ng mga sinabing pagbabanta, kung ito man ay sa paraang nag-text, nag-comment, o kung anumang paraan sa social media, ipopost ko yon habang gumagawa ako ng content, nang sa ganon, lalo kong mapatunayan na totoo yung pagbabanta na sinasabi ko. Ganun ang dapat, Panyong. Ganun ang dapat mong gawin. Eto, gumagawa ka lang ng kwento. Para lang sa ganun ay makakuha ka lang simpatya, mapansin ka, dahil binanggit mo na naman ang magic word. Yan ang magic word po kasi. Yung magic word po kasi, mga kababayan, o magic na grupo, mga kababayan, binabanggit niya ito para magkaroon siya ng views. Okay? Panyong, wala nang naniniwala sa'yo. Alam mo ba yon? Ako na lang yata ang nagtsitsaga na magbigay ng reaksyon sa'yo sa mga vlog na ginagawa mo. O kung mayroon man, hindi na katulad noon. Hindi ka na kasi pinapansin. Kasi wala kang kredibilidad. Hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Gumagawa ka lang ng kwento na walang kwenta. Yun ang totoo. Tuloy natin. Ba'y tinuturo sa inyo? Mukhang talagang hindi si Kristo ang talagang sinusunod ninyo. Dahil ang pagkakaalam ko, magpalagay na natin, ako yung nasa mali. Anong turo ni Jesus? Palagay natin daw, ako ang nasa mali. Kailan ka ba naging tama? Tumama ka naman minsan nung sinabi mo at sinangaan mo si Senator Marcoleta, tumama ka doon. Totoo naman magaling talaga at mahusay si Senator Rodante Marcoleta na mag-imbestiga. Medyo tumama ka ng konti ron. Pero sa maraming beses, sa madalas na pagkakataon, Panyong, hindi ka tumatama. Lagi kang mali. Oo. Lagi kang mali at puro kamalian at kasinungalingan lahat ng mga pinagsasabi mo. Naintindihan mo ba yon? Tuloy natin.
Jesus Christ. Ha? May Jesus Christ po Mukhang ang hindi naalala, nagbabasa man. lahat ng membro ng kultong reliyon na to eh. Pakinggan Yan nyo, ang ha? sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong umaasa kasi dyan sa reliyon na yan, bawal po sa kanila na magbasa ng Biblia o magdala ng Biblia. Tingnan nyo, pag yan Ayan, bawal daw magbasa ng Biblia o magdala ng Biblia. Mga kababayan, hindi po totoo. Opo, itong mga sinasabi niya po rito, para po sa inyong kaalaman, sa mga hindi po INC po na nanonood po sa amin, wala pong katotohanan yon. Ano po? Yung sinasabi niya na bawal magbasa ng Biblia, hindi po totoo yon. At bawal din magdala ng Biblia, hindi rin po totoo yon. Isa pong kasinungalingan po yon. Para mapatunayan po ninyo, subukan nyo po na sumama minsan sa loob ng kapilya ng INC sa mga pagsamba o kaya pamamahayag. Magdala po kayo kahit na siguro 100 na Biblia, hindi kayo pagbabawalan. Opo. Hanggat kaya nyong buhatin yung Biblia nyo kung meron, dalhin nyo po. Hindi po namin kayo pagbabawalan. Lalong-lalo na yung pagbabasa. Hindi po namin ipinagbabawal 'yun. Ang hindi pwede po yung samantalang nagtuturo, yung tagapagturo, tagapangaral sa loob ng INC, isasabayan mo naman ng pagtuturo habang nagtuturo nagtuturo ka din. Hindi po tama 'yun. Hindi na po hindi po pwede po 'yun. Yun yung mga hindi pwede. Hindi yung katulad ng sinasabi niya, bawal daw magdala ng Biblia, bawal magbasa. Puro kasinungalingan talaga ang sinasabi ng taong ito, mga kababayan. Hindi po totoo 'yon. Magiging magulo po kasi kung halimbawa, may nagtuturo dito, nagtuturo ka din diyan. Anong matututunan nung tinuturuan nyo kung pareho-pareho kayong nagsasalita at wala na kayong ibang sinabi, hindi na maintindihan dahil sa nagpapaligsaan na kayo, hindi maganda yon. Ano po mga kababayan, tuloy natin itong mga kasinungalingan nitong taong to. ay nagsimba lahat, sumamba. Wala kang makikita sa mga membro niya nagdadala ng Biblia. Bakit? Isasampal sa mukha nila. Yan. Isipin mo, wala ka daw makikitang nagdadala ng Biblia kasi isasampal sa mukha nila. Mga kababayan, siguro kung ito siguro ang pupunta ron sa klase ng taong ito, siguro, pero hindi naman yung gagawin ng mga kapatid. Oo. Baka, hindi po siguro isasampal yung mukha niya, Biblia sa mukha niya. Siguro ang isasampal siguro sa mukha niya ay yung mga kasinungalingan niya, yun. Sasabihin lang po yun. Ewan ko po kung mayroon pong garapon. Kasi may kasabihan po pag binatukan ng tinapay, batuhin mo na, pag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi ko lang alam po kung nakagarapon po yung ibabato po sa taong ito. Tuloy natin. Bawal sa kanila. Kasi baka mamaya may babasa sila na lihis doon sa itinuturo sa kanila. Yan ang mga kasinungalingan. Yan. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Kaya sa yung sinasabi niya, sinungaling yun, kasinungalingan yun. Mabuhay sana kayo hanggat gusto ninyo. No? At sana ay maghari pa yung kasamaan ninyo. Ayan. Isipin mo yung sinasabi niya sa mga pamunuan daw, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo at sana ay maghari pa ang kasamaan ninyo. Wala talaga itong taong ito. Desperado na po kasi mga kababayan, kailangan niyang gumawa ng mga magpalabas o magsalita ng mga salitang hindi karapat-dapat para mapansin siya, mga kababayan. Itong mga pinagsasabi niya, darating ang araw. Hindi natin alam sapagkat wala naman nakakaalam sa atin ng pwedeng mangyari sa mga hinaharap. Sisingilin din siya ng nasa taas. Yan ang sigurado. Walang sablay po yun, mga kababayan. Walang sablay po yun. Okay, tuloy natin. Sinasabi natin diba? Pero doon sa mga tunay na, lalong-lalo doon sa mga kaibigan kong membro ng Iglesia ni Cristo. Good morning. Ayan. So, mga kababayan
nabanggit niya na. Kaya kanina sabi ko, tinan natin hanggang sa uli. Eto, natitiyak na natin na ang tinitira po talaga, ang pinagsasabihan po talaga rito ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Tuloy natin para lalo nating matiyak. Pakinggan natin mabuti. Yun po sa inyong lahat. Ano? Bumati pa eh. Marami naman pala eh. Alam niyo, pinapasa ko, pino-forward ko nga sa mga kaibigan kong iglesia na kasi mga ano sa akin. Okay. Pero sabi nila, hayaan mo yan. Yan yung mga ano, yun yung mga uri ng mga hindi nakakaunawa kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging isang tunay na iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin pala, kaya pala yung mismo yung pamunuan, maging yung si Ka Angel Manalo, hindi nagkakasundo. Bakit? Meron talagang katiwalian. Yan, natiyak na natin mga kababayan, natiyak na natin na ang pinatutungkulan talaga ay Iglesia ni Cristo mga kababayan. Tingnan nyo, nabanggit pa niya yung kasing ugali niya na tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Oo, yun siguro ang nagsusulsul sa kanya mga kababayan. Yun siguro ang nagbibigay sa kanya ng hudyat nang sa ganun ay itatayo na niya mga kababayan. Itatayo na niya ang kasinungalingan at puro mga karumaldumal lang, kahindik-hindik, karimarimarim na mga paninira sa loob po ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Itong taong ito ay ayun nga po, katulad ng sinabi po namin kanina, wala pong credibility itong taong ito mga kababayan. Kaya, salamat dun sa mga nagsasabi mga kababayan. Napos namin po kasi itong nakaraan eh. Tungkol doon sa na-appreciate po niya. Paghanga niya, medyo bumilib kay Senator Rodante Marcoleta na akala natin, nagbago ng 360 degrees. Yun pala, itong taong ito ay bumubuelo lang mga kababayan para muli ay titira na naman ng mga karumal-dumal, mga walang kwenta, mga kasamaan, kasinungalingan na kanyang ibabato para nang sa ganun ay siguro akala niya ay papansinin po siya pero napansin nyo, pasyalan nyo po, wala na. Wag nyo na po palang pasyalan, hayaan nyo na lang po, hayaan nyo na. Wag nyo na pong patulan tong taong ito. Pabayaan nyo na lang po kami nang sa ganun ay kami ang kanyang kausapin o kaya kami ang kanyang tirahin para hindi na po kayo madamay pa mga kababayan. Itong taong ito, wag nyo pong paniniwala ng mga sinasabi ng taong ito sapagkat mulat-mula pa po ay puro katarantaduhan na ang ginagawa ng taong ito mga kababayan. Bueno, ito lang, nai-content lang namin ito para nang sa ganun para baka kasi mapanood ng mga kababayan natin na, uy, ganun pala doon, bawal pala ng ganun, bawal pala ng ganyan. Hindi po totoo yung pinagsasabi niya. At saka, isa pa mga kababayan, itong taong ito po kasi ay kumukuha ng pansin, atensyon, para nang sa ganun ay dumami ang kanyang views. Palibasa po kasi, sanay po ito na nababayaran mga kababayan. Vlogger po kasi na bayad po ito mga kababayan. Ang kanyang boss ay ang kanyang ipinagmamalaki na si Martin Romualdez. Yan, lagi niyang binabanggit yan bago magsimula yung vlog niya. Lagi pa niyang binabanggit si President Bongbong Marcos. Tingnan niyo po itong vlogger niyo, Apo Presidente. Parang hindi po ito makakabuti po sa inyo kapag ito ang nagtatanggol sa inyo, wala. Lalo po kayong mapapasama sa klase ng vlogger na ito. Wala na po siyang ibang ginawa kundi manira, magbanggit ng kung ano-anong masama sa mga gusto niyang tirahin para lang sa ganun dumami ang kanyang viewers. Mga kababayan, hanggang dun lang ang aming maibabahagi sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kababayan po natin na OFW, lagi po kayong mag-iingat anuman po ang inyong ginagawa.